Ito ay tungkol po sa kidney. Ang kidney ho ay isang vital organ sa ating katawan and typically one of a pair. So ibig sabihin ho dalawa ang kidney, left and right. And yung right kidney ho is a little lower than the left kidney. And ang primary function of course is filtering of blood. But marami pa ho siyang ibang function wherein i-discuss ho natin maya-maya. At ayun ho, para ma-appreciate natin kung gaano ho kaimportante ang kidney. So, ang kidney stone ho, bato sa bato. Ang bato sa abdo ho, bato sa gallbladder. Minsan ho kasi, ordinary layman, napagsasalbog-salbog po yan. Basta bato, akala nila bato ho sa kidney. So, ang bato ho sa abdo lumalabas sa bowel movements. Ang bato ho sa kidney lumalabas po sa ihi. Huwag hong pagbali-balik ta rin. Meron ho tayong protocol sa gallbladder at kidney protocol para ho sa may mga kidney stone, gallstone and kidney stone na walang opera. So, sa mga ayaw hong magpa-opera, so bisitahin niyo ho kami. At kailangan ho nating alagaan ng ating kidney dahilan sa yung mga simpleng bagay ho o comorbidities natin ay hindi ho natin alam na ikasisira ho ng ating kidney. Tulad halimbawa ng mga taong ayaw hong uminom ng maintenance para sa high blood, para sa diabetes, dahil ang kanila hong katwiran ay baka daw masobrahan sila sa gamot at baka daw ho masira ang kanilang kidney and liver. No? Maling-mali po yan. Di niyo ho ba alam na pwede kayong ma-dialysis kapag ka ho uncontrolled ang inyong blood pressure at pwede rin hong masira ang inyong kidney kapag ho uncontrolled ang inyong sugar. Yan ho ang dapat ninyong malaman. An ordinary person, hindi po alam yan. Kaya ganun kalakas ang kanilang loob na hindi mag-inom ng maintenance. Pero sa tingin ko ho, kung malalaman nila, matatakot po at mag-iinom ho ng maintenance medication lifetime. Kasi ho, ang loob ng kidney are tiny capillaries. So, pag capillaries ho, nakita niyo yung mga ugat niyo na parang spider web lang. So, ganyan ho ang loob ng ating kidney. So, napakadali ho yung masira, madaling mabarahan dahil sa sobrang liit niya. So, syempre ho, masisira ang blood flow. And, tandaan niyo ho na wala hong gamot sa mataas ang creatinine or sa damaged kidney. So, pag mataas ho ang creatinine ng pasyente, ibig sabihin ho, 75% ng kidney is already damaged. So, kadalasan ho ang pasyente, pagka ganyan, candidate na ho yan for dialysis. And wala hong mai-offer sa taong mataas ang creatinine kung hindi ho dialysis and pagka kidney failure na ho yan, kidney transplant. So, wala hong aasahan na drugs or gamot na makapagre-reverse sa kidney para gumaling po ito. Sa clinic ho, meron ho tayong kidney protocol para ho sa mga matataas ang creatinine at para sa mga dinadialysis. At kahit na ho tayo may protocol sa ganyan, hindi ho ibig sabihin na magic. Wala hong magic. Pag may nagsabi ho sa inyong itong kapsulang ito, uminom ka lang ng mga ilang beses, gagaling ka na. So, nagsisinungaling ho yan because process ho kung paano natin sinira ang ating kidney, it is also a process to reverse it back. And kadalasan nga ho, walang available na pang-reverse nito sa butika, even in the hospital. Kaya ho, ang mai-offer lamang sa tao is what? Dialysis and kidney transplant. Pag end-stage renal disease na po yan. Now, speaking of transplant, sasabihin ng ibang tao, magpapakidney transplant naman ako. May mga kamag-anak naman ako na pwedeng mag-donate sa akin. So, akala nyo ho madaling magpa-transplant? Mahirap hong maghanap ng donor, magastos, and ang pinaka-bad ho doon is you have to mag-maintain ho kayo ng ng immunosuppressant. So, ibig sabihin, iinom ho kayo ng pangbagsak ng immune system para lamang ho hindi i-reject ng inyong katawan ang bago ninyong transplant na kidney. Tandaan niyo ho, ilang beses man kayong magpa-kidney transplant, kung yung root cause ho
bakit nasira ang kidney ninyo? Example, high blood. Example, sugar. Sisirain niya rin po uli ang bagong transplant ninyong kidney. And kadalasan ho, paghawak na ang pasyente ng nephro, ay puro kidney na lang po yan. Nakalimutan na ho ang i-address ang root cause. So, kaya ho ang nangyayari, nasisira uli ang kidney. Kasi ho, ang pasyente, ginaguide lang yan ng doktor. Ay pagka ho, puro kidney na lang, hindi na ho inalam kung anong root cause, sira ho uli. Paulit-ulit ho ang pagkikidney transplant ng pasyente. May naging pasyente na ho kaming ganyan. Pangalawang kidney transplant na ho sa kanya. And I think hypertension or diabetes ho ang root cause. So, hindi ho kasi na-address. Kaya ayun po, mataas na naman ang creatinine ng pasyente. Pangalawang kidney transplant na ho yan sa kanya. Kaya addressing the root cause is very, very important to arrest the further deterioration of the kidney. Ganun po yun. And sabi nga ho natin, wala hong choice ang pasyente kung hindi mag-inom ho ng immunosuppressant para lamang ho hindi i-reject ng kidney ang bagong kidney transplant. Now, so ano ang mangyayari? Pag immunosuppress na ho ang pasyente, malamang ho ang ikamamatay niyan, hindi na ho yung CKD, hindi na ho yung chronic kidney disease, kung hindi ho infection tulad ho ng pneumonia na naman ho. Tandaan nyo, when it comes to infection, si pneumonia ho andyan lang sa paligid. Lagi lamang hong nakaabang sa mga taong immunosuppress, sa mga taong may edad na, sa mga taong may diabetes. So, bakit naman po sa may diabetes? Kasi ho, di ba, ang sugar ng may diabetes ay wala ho sa cells. Dapat ho, papasok ng cells. But ang nangyayari ho, minsan kahit na ho may insulin, hirap pa rin hong pumasok sa cell and they will stay in the blood. Pag yung sugar ho nasa blood, pagkain ho yan ng cancer cell and pagkain ho yan ng mga microorganism. Kaya madali ho silang mabuhay sa taong may diabetes because may pagkain ho sila doon. Kaya ho ang may diabetes very prone sa lahat ho ng klase ng infection. Hindi lamang ho pneumonia but also for pulmonary TB. Okay. So kaya lang ho, mas acute ang pneumonia. So, pneumonia can kill the patient for 1 day, 3 days, 1 week. Hindi ho katulad ng TB na chronic. When we say chronic, matagal, dahan-dahan, progressive. Sa pneumonia ho, very tricky. Okay ka ngayon, bukas naghihingalo ang pasyente. Okay? And how to care for the kidney? Number 1 ho, nangunguna, stay hydrated. So, ibig sabihin ho, we need to drink plenty of water to help the kidney remove toxins from the body. And paano nyo ho alam kung enough yung water ninyo? Hindi nyo nga ho alam kung ilang glasses of water ang dapat ho sa inyo. So, again, yung weight in kilos ho ninyo times 50 divided by 250 kasi yun ho ang isang baso equals number of glasses po ninyo in a day. So, ang formula, weight in kilos times 50 divided by 250. So, and when we talk of, halimbawa ho, 12 glasses a day kayo according sa timbang ninyo. When we speak of water, water alone lang po yan. Hindi ho bilang yung ibang liquid tulad ng coffee, soft drinks, sabaw. Hindi ho. No, it is only water. H2O ang ating binibilang. So, may mga pasyente ho kami in the past na nakakawalong baso ho, pero hindi tubig, kape. Imagine niyo ho yan, wala siyang tubig. Ang liquid niya ho is coffee. Alam niyo ho ang clinical presentation niya, meron ho siyang parang eczema dito sa lower leg, abot ho ang feet. Ang tagal-tagal na ho, ilang taon na, hindi ho talaga gumagaling. Kasi ho walang water. So, super dehydrated ho ang pasyente. At hanggat hindi niya ho nakokorek yung water requirement niya, malabo hong gumaling yung kanyang sugat. So, ganun ka-importante ang water inside the body. And also, kailangan hong kumain ng balanced diet. So, it includes plenty of fruits, vegetable, whole grain, lean proteins. Ibig sabihin ho, yung mga laman, wala hong taba. And kailangan nung ibalanse ang asin. Kailangan ho ilimit ang salt, processed food, and sugar. So, ganun po. Kailangan low protein diet. So, kung sa tao hong normal,
twice a week lamang ang pagkakarne at sa buong maghapon ho 2 size lamang ng posporo ang dapat kinakain. So sa tao kung may CKD o sira ang kidney, mga isang box lang ho, isang matchbox size lamang po. Ayan, low protein. Kasi ho, pagka high protein diet ang pasyente, hindi ho naglalakad ang kidney. Kailangan niya hong tumakbo. Ibig sabihin ho, yung effort ng kidney para ho metabolize ang proteina, ganun ho ka-overwork ang ating kidney. And syempre ho yung maalat. So, kailangan ho matabang lang ang timpla. And regarding salt, rock salt po ang magandang ginagamit or Himalayan salt, hindi ho iodized salt. Ang iodized salt po, hindi ho yan natutunaw. So, yan ho nakakataas ng BP. Pero ang rock salt ho, hindi po nakakataas ng BP kasi ho, easily absorbable po yan. And we need to monitor our blood pressure. Meaning, kailangan ho uminom ng maintenance, kailangan ho maipasok sa normal value ang ating blood pressure. Ilan ho ba ang normal? 110/70. Yung 120/80 is what? Pre-hypertension. And 130/80 is already mild hypertension. So, kadalasan ho kasi basta lang umiinom ng maintenance, hindi na ho nagme-measure. So, hindi ho alam ng pasyente na hindi niya naman na ipapasok ang kanyang blood pressure into normal. So, aside from taking your maintenance medication, you have to monitor your blood pressure. And another is we need to control also our blood sugar. So same thing with hypertension, uncontrolled sugar can also damage the kidney. Actually ho, mas number 1 na nakakasira ng kidney ang blood sugar, pumapangalawa lamang ho ang high blood pressure. Okay? So, ayan, ganun din po. Umiinom lang ng maintenance sa sugar but hindi ho nagme-measure. And ang reality ho, lahat ho ng may diabetes ay hirap ipasok sa normal ang level ng kanilang blood sugar. And always remember na any slight elevation ng blood pressure and sugar in 5 years time, kahit na ho konti lang, halimbawa ang normal 100, yung before breakfast na sugar, lagi ho kayong nasa 130. So, konting elevation lang po yun. But naiipon ho yan. In 5 years time, can still damage your kidney and tataas po ang creatinine ng pasyente. And sa diabetes, so the longer progressive ho ang diabetes, ibig sabihin mas tumatagal, lalo hong nasisira o lalong lumalala. And another, of course, exercise can also help a lot. Yung physical activity ho, nakatutulong yan mag-maintain ng healthy weight and also reduce blood pressure. Kung kayo ho ay naninigarilyo, stop smoking. At kung kayo ay umiinom, ay stop it. So, smoking and heavy drinking can harm your kidneys. And isa rin ho sa reason kung bakit nasisira ang kidney, lagi hong mataas ang uric acid. And let me remind you na pag mataas ho ang uric acid ninyo, bawal ho ang alak. So, yung mga hard, bawal ho, lalo na ho ang beer. Why? Nakaka-impair ho ng excretion ng uric acid ang beer and alcohol. So, imbis ho na sasama sa ihi ninyo yung mga uric acid na kinain ninyo, hindi ho siya sasama sa ilalabas. Kung hindi, mare-retain ho siya sa ating kidney. And also, always remember that yung atin hong uric acid is a mirror of your kidney. What do we mean by that? Pag palagi na ho kayong nagre-retain ng uric acid, pagka ho hindi na kayo uminom, tataas na po siya. Meaning, kahit hindi ho kayo nagpa-creatinine test, there is already a slight percentage of damage sa inyong kidney. Why? A normal person with a good kidney, kaya hong mag-excrete out ng kahit gaano karaming uric acid. But kung kayo ho, hindi na kaya, nagre-retain na kayo, naiiwan na ho sa katawan ninyo. Meaning, hindi na ho ganun kagaling ang inyong kidney. May ilang percentage na po yan ng pagkasira.
Kita nyo ang mga bata pa, no? High school, elementary, kahit ho yung kumain ng napakaraming mani, hindi ho tumataas ang uric acid. Why? Siyempre ho yung kidney niyan, batang-bata pa. Masiglang-masigla pa ho. So, kaya hong i-excrete out lahat ho ng uric acid sa diet nila. But if you are already aging, panay na ho ang taas ng uric acid. Kasi ho, yung kidney or yung makina gasgas na po. Ang atin hong katawan, kailangan ho nating alagaan dahilan sa wala hong kapalit yan. And ilimit ho yung mga NSAID, over-the-counter pain reliever. So, like ibuprofen and other mefenamic acid, it can damage the kidney. Madalas hong natatamaan dito yung may mga arthritis. Kasi sila yung pasyente na hindi ho makalakad, hindi makapag-function, hindi makatayo kung hindi ho iinom ng pain reliever. So, ang nangyayari ho, naaaraw-araw. Minsan nga ho, 3 times a day pa. Kung paminsan-minsan ho, pag may pain lang or lagnat, pwede naman ho, kaysa naman tiisin ninyo yung pain. Regular check-up, of course. Ayan, minsan ho, nakaka-catch early ang mataas ang creatinine. And also vector scan. So ang vector scan ho natin, it catches the body before the onset of diseases. And we need to maintain a healthy weight kasi ho, being overweight increases the risk of conditions that harms the kidney. Tulad ho ng nabanggit natin na diabetes and hypertension. Pag overweight ho kayo, lalo na ho kung obese na kayo, ayan ho, domino effect na yan. Risk factor ho yung obesity and pagiging overweight sa pagkakaroon ho ng high blood and diabetes. And of course, we need to avoid toxins. So minimize exposure to environmental toxins and chemicals. But of course, no matter how cautious we are, malalagyan pa rin ho tayo ng toxin. At paano ho natin i-manage yan? Kaya nga ho nandiyan dyan ang detoxification program and blood cleansing program. Para ho yung mga na-accumulate nating toxins, mailalabas ho natin sa ating katawan. Basically sa colon, gallbladder, liver, and kidneys. Ayan ho sa detox and sa blood cleansing program, yung mga ugat ho natin, yung mikrobyo, chemical na naipon natin inside the body, mawawash out ho yun and mahahydrate po ang pasyente. So yan ho mga simpleng paraan para ho maalagaan natin ang ating kidneys. So kailangan ho yung mga comorbidities na binanggit natin ay ma-manage natin into normal level para ho hindi ikasira ng ating kidneys. And tayo ho ay still Kampo muli sa usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 1550, ano ang inumin na gamot pag namamanhid ang katawan, pati ang paa? Mayroon akong maintenance sa high blood araw-araw. Inumin 60 years old. Okay, pagka ho ganyan na ang high blood ho ang maintenance ninyo, so mas malapit ho kayo sa stroke. So kasi pang high blood ang inyong iniinom. And another thing to rule out, baka may vitamin B complex deficiency kayo. And also rule out kung wala ho kayong diabetes. Baka akala nyo ho high blood lang ang problema ninyo, hindi naman kayo nagpapa-blood test, yung pala ay meron din hong diabetes. So may diabetes so namamanhid ang kamay at paa. So, mas maganda ho magpa-blood test. And magpalista ho kayo ng check-up sa amin para ho ma-diagnose ho kayo properly. Para maiayos po kayo, hindi ho katulad nito, naghuhulaan po tayo. So, basta yan lang hong tatlong yan ang consideration ninyo before anything else. And wala na ho tayong oras. Tayo po ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IB mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.
Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. Also, para makita natin sa vector scan kung barado ho ang inyong circulation sa brain and sa heart para ho hindi na kayo umabot sa stroke and heart attack. At yung may mga cancer po, makikita na ho natin ahead sa vector scan if you are candidate for cancer kahit wala pa kayong cancer. And yung may mga kidney stone, gallstone na ayaw hong magpa-opera, yung mga barado ho ang puso at mga na-stroke na, so bisitahin niyo ho kami sa aming clinic. And even yung may mga cancer po para ma-address ho natin ang root cause at yung microscopic cancer cell na siya po ang nagiging metastasis and recurrence. Pagka hindi ho tinanggal ang gamat at microscopic cancer cell, nagawa na ho, made na ho yan. Uulit at uulit po ang cancer. Babalikan po tayo niyan. Samantalahin ho na tayo ay naka-free check-up, so magpalista na ho. Inuulit ko ho, walang bayad ang check-up as of now, but pwede ho itong mag-close anytime without any advice. Of course, free urine and sugar testing. Yung atin hong detox protocol by 2+1, yung ating anti-aging protocol 5+1, yung atin hong IV laser naka 20% discount. Lahat ho yan, walang expiration kung kailan nyo ho gagamitin at ito ho ay transferable, so pwede nyong ipang regalo. So nagsara na po ang ating high dose vitamin C, siguro naman ho ay nakapag-avail na yung mga gusto. At yung nalagpasan ho ng high dose vitamin C, ito hong laser habang naka-open pa ho, ito na ho ang inyong i-prepaid. And yung atin hong soap, look for IV anti-aging, IV whitening soap. Yan ho ang name na hahanapin ninyo sa Shopee. At para ho doon sa hindi marunong mag-order sa Shopee, kindly text us your name, address, and cell phone number. We will be the one to order for you. And just be responsible enough to receive and pay your parcel. And paki-like, share, and subscribe, and follow sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. So, Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin ang katotohanan. Salamat po.